Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ito, pag-usapan naman po natin ito tungkol sa Pogo. So, marami na kasing kwento-kwento o marami na mga insidente, marami ng mga nangyayari patungkol dito sa mga illegal na Pogo. So, etong Pogo na to, merong gusto ng ipabanto sa Pilipinas. So may mga senador na gustong ipabanto dahil nga sa mga kinakasungkutan nitong mga Pogo na to. So ito, balitang ito, isabi ito sa mga rason o pwede na bang itong gawing rason para iban na ang Pogo dito sa Pilipinas. So bago natin simulan yung topic nito, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, pa-like na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong si Dr. Winston John Casio. Siya po yung spokesperson po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. So, siya rin po yung nagsabi na magugulat tayo kung sino yung may-ari daw or may-ari ng lugar kung saan nakatayo yung pinakamalaking Pogo Hub dito sa Pilipinas sa may Pampanga. So, ito, panoorin po natin itong balitan to. So, medyo malaking problema po ito para sa bayan natin kung mapatotohanan natin na meron nga nakapasok na mga espiya sa mga scam farms na ito. Malaking problema para sa national security ng bansa kung mapapatunayang nakapasok na ang mga espiya ng China sa mga Pogo hubs sa bansa. Kasunod ito ng pagkakadiskubre kahapon ng mas marami pang Chinese military uniform at isang police service medal. Kung authentic ang mga ito, dalawang bagay ang kinukonsidera ng PAOK. Una, mayroong nagtatrabaho sa Lucky South 99 na veteranong pulis o sundalo ng China. At ang pangalawang posibilidad ay ang pagkakaroon ng espiya na nagtatago sa mga Pogo Hub. Ito medyo nakakatakot to itong mga nadiskubre daw nila na kung totoo man, kasi meron nagsasabi na baka daw planted lang yung paglalagay ng mga Chinese uniform doon, yung badge na nakita na yun. So may nagsasabing ganun na baka daw planted lang dahil gusto nga nilang matanggal tong Pogo rito sa Pampanga kasi alam niyo siyempre negosyo yan. So siyempre kanya-kanyang iba't ibang kumpanya yung parang iba-ibang kumpanya yung may hawak niyan. So siyempre pag business gusto ng isang business, di ba, yung mga sindikato sa pelikula, sila gusto i-eliminate yung kanilang mga kalabang sindikato para sila lang yung magtagumpay or sila lang yung talagang matira, sila lang yung hawak ng mga ano nila, kung ano man yung business nila. So parang dito same thing din yung nangyayari na gusto ng ibang Pogo na sila lang yung matira rito sa Pilipinas kasi nga malaking pera to, malaking grupo daw itong humahawak dito sa Pogo. So kaya sinasabi ng iba baka daw planted lang yung mga Chinese military uniform daw na yon. So hindi natin alam, pero yun nga, sinasabi lang naman natin kung ano man yung naririnig natin na may nagsasabi nga daw baka daw planted lang daw yung paglalagay ng mga uniform doon. So pero sa ibang banda naman, nakakatakot din kung totoo man na talagang nakita yung ganong mga uniforme na yon. So may posibilidad na may nakapasok ng espiya dito sa ating bansa kasi nga hindi naman totaling tayo yung ini-spy ng mga Chinese o ng China kung talagang meron lang. Siguro kaya sila nag-spy dito para bantayan yung galaw ng Amerika. Kasi siyempre yung Amerika nandito sa atin dahil nga yung umiinit na tensyon ng Taiwan tsaka ng China medyo mukhang magti-trigger na kasi nakaambang na yung mga military warfare nila. So naka-standby na. So siguro kaya nandito yung kung meron man talagang binabantayan kung ano yung magiging galaw ng Amerika. Ngayon, kung yung mga military uniform na yun is talagang part talaga ng military, so hindi siya pwedeng i-consider as para sa mga turista.
Oo, pwede namang bumisita rito kung sabihin natin Chinese military sila. Pwede naman sila pumunta rito as tourist. Pero kung nagtatrabaho diyan sa Pogo, medyo ibang ano, parang iba na yung magiging ano nila ron. Kumbaga may ibang agenda na sila. Kasi aside sa pagiging military, nagtatrabaho sila as Pogo, medyo nakakabahala. So, kailangan ng talagang medyo malalim na investigasyon dyan para malaman kung ano ba talaga yung pakay ng mga Pogo, ng mga illegal na Pogo. Kasi meron naman mga legal na Pogo, meron din mga illegal. So, kailangan mag-focus talaga dun sa mga illegal na Pogo. Yung isa ay yung pinakamalala, baka naman meron nga talagang military spies na embedded dito sa ating mga illegal na mga online gaming farms na ito. Bear in mind, these are scam farms. These are what I dub as conduits of money laundering, no? Ilan sa mga uniforme na nakita sa ni-raid na compound ay luma na. We've talked to military experts from within the intelligence communities, and apparently they agree na ito nga po ay mga authentic na mga military People's Liberation Army uniforms. But then again, tama po kayo, dated na po ito. Meaning to say, mga lumang mga uniforme. So po pwede mga veterano nga po ang mga may-ari nito. Ngunit hanggang walang So, since mga authenticate naman daw na ang mga uniform na ito yung mga luma na, so possible daw mga veterans na Chinese military. Pero siyempre, kung veterans military sila, so pwede sila maging part ng intelligence ng China. So, most probably, nasa spy, more on pag-spy talaga yung pinakatrabaho nila para mag-gather ng information ng kung ano man yung ginagalaw ng Amerika at ng Pilipinas tungkol sa malamang to sa China to, sa China, I mean sa Taiwan. Hindi to more on sa West Philippine Sea issue kasi kung sa West Philippine issue medyo matagal na kung talagang mag-start na diyan kagad yung gera kasi tandaan nyo ilang beses nang winater cannon yung mga barko natin pero hindi gumalaw ang Amerika. Hindi gumalaw yung ibang mga kaalyado daw natin. Sinasabi niya, kaalyado raw pero hindi sila gumalaw o wala silang ginawang aksyon. So, malamang sa malamang, ginagamit yung surveillance na yan, hindi lang sa West Philippine Sea, pero pinaka-main nila dyan is para bantayan kung ano igagalaw ng Pilipinas sa ng Amerika patungkol doon sa Taiwan. Kasi yun talaga yung pinaka-main concern ng China yung mabawi nila yung Taiwan kasi ang Taiwan is probinsya ng China. So, gusto lang kung mawala nitong Taiwan, gusto nilang humiwalay na sa China, gusto nilang tumayo as isang bansa na. Kaya, ayan yung nagiging, ewan ko ba to sa Amerika, bakit nakikialam sila sa internal na usapan or internal na problema ng China at ng Taiwan. Kung tutuusin, kung titinan natin yung history tsaka din talagang kung ano man yung relasyon ng dalawa, talagang probinsya talaga ng China yung Taiwan. Kaya nga 'di ba, Chinese Taipei yung naging national team nila sa basketball, 'di ba? Sa FIBA. Dati pa. So andun yung Chinese Taipei. So ibig sabihin, talagang tama naman yung claim ng China. Yun lang, medyo sablay lang doon sa ibang matibay na ebidensya na may nangyayaring pang-eespiya. Mananatili daw na paniniwala ng PAOK na koleksyon lamang ang mga ito. Samantala, tukoy na ang pagkakilanlan ng may-ari ng Lucky South 99, bagamat hindi pa ito isinasa publiko. Ito ang tanong, no? Bakit ayaw pa nilang pangalanan kung sino yung may-ari ng nito mga establishment na ito? So, hindi naman sinasabing pangangalanan, sasabihin guilty or may kinalaman sila. Para lang malaman natin kung may connection ba siya sa mga politiko, sa mga kung sino man yung nagpamalakad ng Pogo na yan. Kasi, kung sabagay, meron tayong, kailangan talaga dumaan sa batas, kailangan mo nang i-verify ng todo para at least hindi sila makakasuhan. So, pero 'di ba, parang karapatan din naman ng ng mamamayan na malaman kung sino ba talaga
yung nagmamay-ari ng lugar na yan or ng mga establishment dyan sa Pogo na yan. Bumubuo na ng mas malakas na kaso ang otoridad laban sa kanila. Nakita na po natin kung sino yung mga pangalan. Well, based on the documents that we have obtained from the search as well as the other documents that we have obtained from our partner agencies. As well as we've also been able to retrieve certain other evidence that would point to the so-called beneficial owners. Kasi the owners on paper do not necessarily reflect the actual owners. Naisa lang na rin sa inquest. Sabagay, may punto naman siya ron na hindi na maibig sabihin na kung sino yung nakalagay dun sa mga papeles, siya yung may-ari. Kasi most likely, ang nangyayari dyan, ginagamit lang yung pangalan, pero ang nagmamanage talagang iba. So parang may pinopront lang silang mga tao dyan. Kasi nga, dito sa Pilipinas, hindi absolute na foreigner rin dapat magmay-ari ng mga korporasyon, ng mga business. So 60-40 yung labanan dyan. So pwedeng kumuha sila ng mga, sabihin natin, mga dummy person para palabasin na sila yung may-ari ng 60% and then 40% lang yung pagmamay-ari ng mga foreign national na yan. So diyan yung nagiging ng corruption natin dito ng mga ganyang problema. Kasi hindi naman kukuha ng mga business partner kung halimbawa illegal na Pogo na yan. Hindi naman kukuha ng business partner yan ng mga matitino. Siyempre, yung mga matitinong negosyante ayaw niya ng problema, ayaw ng gulo. So pure on lang sila, business lang. So since yung Pogo medyo masalimuot yan, gawa nga sugal yan. So hindi nalalayo sa mga, sabihin natin, sa mga issue, sa mga temptation, talagang malaking problema yan. So sakit sa ulo. So malamang sa malamang yung dami person lang, yung pinangalan lang sa kanila, pero ang nagmamay-ari talaga sa mga foreign national. So andun siguro, kaya siguro hindi pa nila mapangalanan kasi kailangan pa nila i-verify muna ng todo, kasi pwede nga naman silang mabalikan or pwede ring magkaroon ng hindi magandang perception dun sa tao na nakapangalan, kung sino man yung nakapangalan dun sa mga permit or mga papeles dito sa Pogo na to. Proceedings ng Bureau of Immigration ang lahat ng hawak ng foreign nationals ng PAOK. Kabilang dito ang mga nahaharap sa kasong immigration violation dahil walang kaukulang dokumento na maipakita ang mga ito. Maiiwan naman sa bansa. So isa pa yan, paano nakapasok o paano pinapayagan itong mga foreign national na to na wala silang kaukulang dokumento para makapagtrabaho rito sa Pilipinas? Kasi yun yung isa sa mga naging problema natin dyan na pinayagan na magkaroon ng e-passport yung mga Chinese. Chinese lang po ang merong e-passport. Pero yun, di ba? Pagkang Pilipino pupunta sa ibang bansa, hirap na hirap tayong, kailangan pa natin ng visa. So, pahirapan bago makakuha ng visa. Pero pag, pag ibang bansa ang pupuntahan ng Pilipino, medyo talagang dadaan sa butas ng karayom. So, isa na yan yung ginawa sa China na ang bilis nilang makapasok dito, considering kahit itong mga kulang sa papeles, nakakapasok dito. So, malamang sa malamang, karamihan dyan, ang dala lang is tourist visa. Eventually, saka lang sila mag-a-apply ng kanilang working visa para, alam nyo, yung habang hindi pa paso yung tourist visa nila, ay nakakapagtrabaho na sila. So, ibig sabihin, may tumutulong ditong Pilipino na may koneksyon sa gobyerno, kaya malakas ang loob. So yan dapat ang talagang pagtuunan ng pansin na sino, paano, bakit. Yung mga tanungan na kailangang gawin nitong Presidential Anti-Organized Crime na to para mahuli or malaman kung sino yung dapat managot. Kasi dapat may managot dito, kasi kung illegal to, paano nakapagsimula, paano nakapasok, paano nakakapag-operate. So yun yung mga dapat malaman. So abangan natin sa mga susunod dating video kung sino yung mga lulutang pa, kasi hindi ibig sabihin na pumiyok na yung mayor ng Porac na sinasabi hindi daw siya yung protector niyan. Ay kumbaga wala tayong ibang ibig sabihin doon. Ibig sabihin lang doon
at least siya, dininay niya na. So, tingnan natin yung mga ibang government official kung may magdi-deny din. So, yun lang po. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo. God bless.